Mga guys, welcome sa biyahe ni Boone. Today, mapakita ko sa inyo yung Toyota Wigo G model 1.0 CVT 2025. Ito, simulan natin sa kanyang exterior. Ito siya sa harap. Una natin mapapansin, iba na yung kanyang headlight compared dun sa mga previous generation ng Wigo. Pero yung ganitong itsura, ang alam ko nagsimula to 2023 ata o 2024. Tapos continue siya ngayon sa 2025. Ito yung natuwa ako sa itsura ng kanyang fog lamp. Tapos ang liwanag niyan sa gabi. Ito siya sa gabi. Ayan, wide yung kanyang naiilawan na part, diba? Hindi yung nasa harap lang. Itsura niya. Masyadong maliwanag para sa ating camera. Kahit anong focus natin. Pero pogi. Tapos pag park light lang, plus na. Ayan, masukha pa. Maliwanag pa rin, no? Kahit park light. Dahil dito yan, sa kanyang fog lang. Ayan. Ayun yung lights. So yan, punta tayo sa gilid. Ito siya. Medyo mas sumaba siya compared sa mga previous generation. Sa rear naman, ito siya. Mas gusto ko na rin yung itsura niya compared dun sa mga lumang Wigo. Ayan. Ito yung ilaw sa likod. May wiper siya dito. Tapos isa pa pala, nakalimutan ko, ito may signal light na siya sa side mirror. So added feature din yun. Mas makikita ng kasalubong mo yung signal. Ayan, ayun yung kanyang exterior. Ito, pupunta naman tayo ngayon sa, papakita ko sa inyo yung loob. Ito siya, pag binuksan mo, na mo makikita yung, ito isa yata to sa mga bagong features ng Wigo, yung may button na siya pag i-fold mo yung side mirror. Ayan, pakita ko sa inyo, on natin yung makina. Ayan, naka-fold siya ngayon. Open natin. Ayan. Tapos close natin ulit. Tapos ayan, yun pa rin yung usual na power windows, pang control ng side mirror kung i-adjust mo siya. Kasi yan, isa sa una ko nakita, may traction control na siya. Hanep. Pwede mo i-off. Ito yung sa speedometer niya. On natin ulit. Sabi ni Wigo, ano ba talagang gusto mo? On na nga muna natin. Ayan yung mga warning lights. Andyan, gas meter, odometer. Kita rin doon kung may nakabukas na pintuan. Tapos ito yung aircon niya ay digital na. Ayan, ito yung controls. Pag i-on mo, pindutin mo lang to. Tapos ito yung adjustment. Tapos yung kanyang shifting gear or cambio. Ayan. Park, reverse, neutral, drive. Tapos may sport mode siya. Tapos ito pagka kailangan mo yung gamitin siya pag matarik or masyadong bababa yung road. Push start button na rin siya. Ito yung hazard. Tapos may sensor siya dito. Ayon sa Google, tinignan ko, meron siyang feature na pagka yung ma-aksidente ka, may nakaharang sa harap, mag-auto brake siya. Tapos pag nawawala ka daw sa lane, mag-auto fix siya. Kumbaga suswerve siya sa tamang lane, parang ganun. Pero hindi ko pa nararamdaman gumagana yun so far. Yung sa aksidente, wag naman sanang matesting. Ayan.
Added safety feature siya. Ngayon, ano pa ba? Handbrake. Dihila pa din siya yung handbrake. Hindi siya kagaya yung iba button na. Pero ako mas preferred ko to. Ewan ko, old school. Dito naman may cup holder siyang dalawa. Tapos yun, saksakan ng para sa charger, lighter, or yung kami may binigay sa amin na vacuum. Kanina binacuum ko to. Dito ko sinaksak. Ayan. Ngayon punta naman tayo sa likod. Ito siya sa likod. Sorry, may kalat. Ano kasi to dog cover. May aso kasi kami. Ayan. Pero pag wala siya, ayan siya yung upuan. Hirap magpakita oh. Ayan yung upuan. Ayun, tapos ito yung legroom niya. Todo ako umatras sa ng upuan. So ayan, may legroom pa kahit paano. Ayun sa kabilang side. Maluwag-luwag naman para sa hatchback ang Wigo. Ayan. Tapos may pwede kang lagayan ng cup or something, snack, o ano man pwede mo ilagay dyan. Tapos punta naman tayo sa likod na compartment. Ayan. Ang ganda ng pagbukas niya. Hydraulic. Tama ba? Hydraulic ang tawag. Tapos ayun, sensya na, dami kong kalat. Pero para mapakita ko na rin sa inyo na may space talaga yung likod ng Wigo. Ayan. Ito yung vacuum, yung cleaners. Ito may electric guitar ako sa ilalim. And pedal board. May kalakihan yan. Yung car cover. Ayan. Alisin natin itong gitara para mas makita natin. Ayan, may bola pa ako doon. Pero may space pa dito. Ayan. So marami-rami rin ang kayang ilagay sa Wigo. May mga bags pa kami na nilagay dito kahapon. Inalis lang namin sandali para mas papakita yung loob ng Wigo. Yun yung interior ng Toyota Wigo. Tapos ito naman yung itsura nung sa engine part. Ayan yung kanyang small engine. Hindi ko pa kabisado yung pwesto ng mga parts, pero ito yung battery. Ayan. Tapos ano pa rin siya, ayan, designed by Daihatsu. Same nung mga previous generation ng Wigo. Ayun mga guys, ito papakita ko naman sa inyo yung feel niya sa loob. Unang-una yung ayan, yung sound sa labas. Ewan ko kung dinig sa cellphone. Medyo dinig talaga yung labas. Siyempre pagka hindi naman mga premium na kotse o mga luxury, talagang hindi ganun kaganda yung noise insulation. Kaya ayun, yung mga makina pagka lalo na pag may mga motor na open pipe, dinig na dinig pa rin sa loob. Pero pagka tahimik na may mga kasabay mo, hindi mo naman sila masyadong maririnig. Pagka yung normal na sound ng mga sasakyan, mga kasabay. So, okay na rin. Tapos, yung aircon, ayan, malamig eh. So far sa 2 weeks na gamit namin, hindi pa naman kami nagre-reklamo sa init. Yung aso ba, malamig ba? Malamig ba, sir? Dinig ko nga sa mga reviews sa mga users ng Wigo talaga na malamig pala talaga ang aircon ng Wigo. Parang pinakatodo pa lang namin sa tent dito yung sa fan. Nag-3 pa lang yata kami or 4. Nung tirig talaga yung araw, tapos doon pa lang kami nagtodo ng tent. Pero usually nandito lang kami sa 2 to 3 bars below ng todo yung temperature, tapos yung fan namin 1 to 2 lang na hindi naman mainit sa labas. Malamig na agad sa loob. So yun, na-compare ko siya doon sa dati namin nagamit na Mirage, kasi ang Mirage mainit ang aircon eh. Hindi mo mainit, syempre malamig pa din, pero hindi siya tumutodong na rin, lalo na pag tanghali minsan pinapawisan pa rin ako sa loob. So
Saya ng aircon na tapos tapos punta naman tayo sa gas consumption. Ngayon first time namin medyo maglo-long ride. Ang tingin ko parang pwede yata siyang maabot ng 15 pataas. 15 kilometers per liter pagka long ride, pagka yung walang traffic. Pero pagka city driving, so far kami nasa 9 to 10 ang average. Eh alam niyo naman sa city driving sa Manila, grabe talaga ang traffic dito. So ayun, yun talaga yung normal niya. Medyo matipid na rin yun para sa traffic na lugar. Siyempre maliit makina na ito, 1.0, di ba? There's 3 cylinders. Kaya ayun, punta tayo sa makina. Hindi siya ganun mabilis talaga. Pag binilisan mo, medyo nag-iingay na yung yung makina. Maliit yung gano'n. Tapos, lalo na pagkapaakyat. Kahapon, pumunta kami Antipolo sa Tuktok. Tapos tirik yung araw, kaya medyo masirap pa yung makina. Medyo hirap talaga siya sa paahon. Hindi naman hirap na hindi ka makaahon. Kaya naman ding bilisan, pero malakas na yung tunog ng makina. Tapos, yung suspension naman. So, ayun, ako hindi ko masasabi kasi pag driver ka, hindi mo naman masyadong mararamdaman yan. Medyo lang. Pero, ayon sa asawa ko, daw talaga, matagtag, lalo sa likod. Eh, yun talaga, pag hatchback, alam ko, mas pa talaga siya eh. Mas matagtag, so, ayun. Tapos, hindi naman syempre to yung pinaka-high-end na model ng Toyota. So, ganun talaga siya, medyo matagtag. Pero, comfortable pa rin naman. Hindi naman siya kagaya ng mga lumang kotse, syempre. May mga in-improve pa rin ng Toyota dyan compared to sa mga luma, syempre. So there you go, yun yung Toyota Wigo 2025G 1.0 CVT. Overall para sa akin decent car siya, lalo na kung on a budget ka, tapos first car mo siguro, gusto mo lang ng point A to point B na kotse na decente na, wala namang mga issues or hassle sa paggamit. Tiwala na tayo sa Toyota syempre. Marami akong kilala din ng may mga previous generation na Wigo. Yung iba nga more than 10 years na sa kanila yung Wigo nila. Okay pa naman. Tamang alaga lang gaya ng iba pang sasakyan dyan. So ayun, marirecommend ko kung ako ang tatanungin ang Toyota Wigo. Kaya ayun, sana nakatulong tong video na to. Kung interested kayo sa kotse na to, check nyo na rin sa mga dealers na nagkalat naman ng Toyota sa Pilipinas. check nyo na lang dyan. Ayun, maraming salamat sa pagsama sa biyahe ni Boo. Like, share, subscribe na. And also, check nyo yung ibang videos dyan about sa pagbiyahe sa motor, sa kotse. Konti lang yun. Puro about sa gitara and music. Pero ayun, sana nakatulong. Maraming salamat. Abangan pa yung mga next na videos. Biyahe ni Boo. See you. Bye guys.